Samantala, Weng, mga kapuso, usapin ng Pogo pa rin. Alamin natin ang latest. Nasa linya natin si Undersecretary Gilbert Cruz. Siya po ang Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Magandang umaga po sa inyo, Yusek. Good morning, Asek. Good morning po, Yes, sir. Ma'am Cathy at Sir Vic. Magandang umaga rin po sa mga nakikinig at nanonood. Salamat po sa oras ngayong umaga, Yusek. Yusek, anong latest na? Kasi may malaking huli po kayo kamakailan at sinusuyod pa rin po ng mga otoridad itong compound na ito. Opo, nung isang, bali 2 nights na po na nangyari na unang-una, siguro po napanood niyo po yung isang kidnap victim po natin o yung torture victim po natin na nakaposas po sa kanyang bed frame at siya po ay na-rescue natin. At the next night naman po, meron naman pong sumisigaw na in Chinese language po. So, we have to conduct yung rescue operation. So, nag-rescue operation po tayo at nakakita na naman po tayo ng isang torture victim na isang Chinese national din po. So, with that po, talagang it proves na may mga nangyayari hong krimen sa loob po ng Pogo Hub dito sa may Porac. So, kagabi ho, lumabas na po yung search warrant natin at nagpapasalamat po ako sa ating pong butihing judge at binigyan po tayo ng search warrant. So, nagsimula na po ng search kagabi. Kaya lang po wala pong ilaw kasi pinatay nila yung kuryente. So wala pong ilaw. So nag-decide po kami na mag-resume na lang po today. Posible po ba kaya na may mga biktima pa doon sa loob ng Pogo Hub na yan? Opo, yes Ma'am Cathy. Actually, yun ho ang iniisip namin. Kasi nung unang araw po na i-raid sana yan, nagtakbuhan po yan. So, ang ginawa po nila, yung mga nakaposas po at yung mga parang bihag nila doon sa loob, iniwan na po nila. So, yun ho yung mga hinahanap muna namin ngayon. Sabi ko nga po sa team ng PAOK, ng CIDG at ng SAP, i-consider muna natin na mayroon pang buhay o may naiwan pa dyan. Hanapin muna natin yung mga yan at pagkatapos, tsaka na lang tayo mag-search talaga dito sa loob ng premises. May binabanggit ho ang kayo sa komisyon na maaring ikagulat daw ho ng publiko o kung sino ang may-ari ng nitong Pogo Hub na ito or yung building ba na tinutukoy, Yusek? Siguro ho, kunin muna po namin yung mga dapat kunin, especially the documents, and then magkakaroon kami ng document examination, then that's the time siguro ho masasabi namin kung sino ho yung may-ari, sino ho yung mga nasa loob, sino yung mga incorporators. Kasi ho, ngayon talaga, kagabi lang ho kami nagsimula and wala pa rin naman ho kami hawak ng mga dokumento. Opo, pero ano yung nakita o indikasyon na ito pala ay pagmamayari ni ganito? Paano nalaman ito ay pag-aari ng isa or sino mang personalidad? Kasi ho, may mga nauna na ho kaming raid. And doon ho sa mga naunang raid, may mga document examination na po kami ginawa. And may kabit po kasi. Minsan ho yung mga Pogo Hubs nagkakabit-kabit po. So posible pong iisa lang may-ari dito at yung nandoon sa Tarlac, Yusek? Yung pwede hong mangyari sa mga Pogo, illegal Pogo Hubs po na magkakabit po. Opo, totoo po 'yan. Okay, nakita po namin yung video, yung unang biktima, yung lalaki po, talagang puro po pasa yung kanyang katawan at kamusta na po siya? Napadala na namin po siya sa ospital and then kasama na po namin just to make sure na maayos po siya. Kasi kailangan obserbahan din po siya kasi may tama po yung baka pati yung kidney niya may tama na po. Ang dami niya kasing hematoma sa katawan. Opo. So, ang sabi ng doktor, sir, check nyo lang po itong mga symptoms na to. Sana wag pong mangyari sa kanya. So, ganun po ang ginagawa namin. And dadalhin din po namin sila sa psychiatrist po kasi yung trauma po ng torture at yung pananakit. Minsan pag naaalala po nila naiyak po sila. May kuha ho nga dyan na nung nire-rescue po parang nanginginig po kasi kala. Kami pa rin daw yung magre-rescue sa kanya. Yung magto-torture sa kanya. So, yun ho, may iyak pa siya.
Opo. Sila ho ba yung mga kwan? Anong turing sa kanila ngayon? Kahit na naging biktima ho Oo, ng torture, victim sila ba ho o ba suspect? ay... Oo. Ang mga istorya po, Ma'am Cathy and Sir Wayne, yung isa po kasi aalis na siya, ayaw niya magtrabaho as scammer. Kasi hindi naman ho yun yung pinangako sa kanya during their conversation sa online platform. And nung sinabi niya yun, ayun, sinimulan na siyang saktan. Mm. At yung isa naman ho, hindi ho siya umaabot sa quota kasi may quota-quota ho sila dyan. Mm. Once na hindi ka umabot ng quota, isasubject ka nila sa pananakit. Okay. Abangan ho namin yung kaabang-abang na balita na kung sino ho ang may-ari nung... ano ba yung Oo. tinutukoy doon? Building ba yon o yung hub mismo? Yung buong compound ba? Yung buong compound. Compound. po, actually, Naku po. Oo. marami pong building sa loob. Okay, politiko ho ba yan? Hindi makasagot si siguro Yusek. pag natapos na po, Ma'am Cathy and Sir Weng. Sige po, asahan namin yan. Oo. search namin. Thank you, Yusek, sa Balitaan oras. niyo po kami. Maraming salamat. Yes, ma'am. Thank you po at maraming salamat din po sa opportunity. Yusek Gilbert Cruz, ang Executive Director, Presidential Anti-Organized Crime Commission.